Eto na nga pala yung kadugtong ng aming family bonding ganap mga mare, at after namin kumain sa Bonchon ay dyan naman nga kami sunod nagpunta sa supermarket. Bili nga lang kami dyan ng mga pangunahing pangangailangan namin mga mare, dahil alam nyo naman na pagkahirap kapag walang stock sa bahay tapos pabili-bili nga sa tindahan. Na nga lang namin napagpasya na mag-grocery sa may SM mga mare dahil naandyan na din naman kami. At kapag ka vloggeris-tiris ka at naggagawa ka ng grocery vlog ay hindi naman talaga mawawala iyang paglagay nga ng cellphone sa cart habang namimili at naglalakad-lakad. O siya, tara simulan na nga natin ang pamimili mga mare, kahit kanina pa naman talaga ako nag-a-add to cart na nag-a-add to cart. Yung una nga mga pinaglalagay ko sa cart mga mare ay yung mga pagkain na alam kong kinakain ni Iya at pwedeng-pwede niya nga maipambaon sa school. Sunod naman ay dyan nga nagpunta si Daddy sa Dilata section mga mare, at hindi nga yun mawawala kapag nga tayo ay nag-grocery. Sunod naman ay dyan nga kami nagpunta, at isa yan sa pinakapangunahing pangangailangan natin at gamitin naman talaga natin sa araw-araw. Kung ikaw nga ay matagal ko ng followers ay alam na alam mo na only Silka touch my skin. Sunod ay kumuha na nga kami niyang toothpaste, cotton buds, pati na rin nga shampoo. After ng mga essentials mga mare ay dyan naman nga sunod nagpunta si Daddy sa section ko. Sa section pala ng mga toyo mga mare. Sabi ko nga kay Daddy ay kumuha lamang siya nung mga wala na nga liquid seasoning sa aming bahay. Kaya nga niyang toyo, mga sausawan na ketchup, pati na rin nga iyang oyster sauce. Habang nagtitingin-tingin nga ako ay nakita ko nga iyang special miswa, kaya naman napakuha nga ako ng isa. Ngalan pa lang ay mukhang mas special pa siya kaysa sa akin. Muha na nga rin kami niyang pampasarap sa ating mga lutuin, at pagtapos nun ay dyan naman nga kami sunod nagpunta sa may UTI section. Hindi naman kami madalas kumainan mga mare, at kaya kami kumukuha na para may makain si Daddy kapag nga papasok siya sa umaga sa trabaho. Nga ulit ako ng tinapay na pwedeng maipambaon ni Iya pagpasok nga sa school. Bibili na nga rin sana kami ng bigas dyan mga mare, pero nung nakita ko yung presyo ay mas mura pa nga sa labas, kaya sabi ko kay Daddy ay doon na nga lang kami bumili. Nagtingin-tingin na nga rin ako ng mga gulay mga mare, dahil napakamura lang din talaga ng gulay dyan, at kumuha nga ako ng kalabasa pati na rin nga ng repolyo. After sa may gulay section mga mare ay dyan naman nga nagpunta si Daddy sa bilihan ng seasoning. Di ko na nga siya pinakalman dyan dahil alam niyo naman na siya ay nagluluto sa bahay at siya ay nakakaalam ng mga dapat niyang bilhin dyan. After ni Daddy makapamili ng kanyang seasoning mga mare ay dyan naman nga kami sunod nagpunta sa may meat section. Linga lang ako ng halagang 100 pesos na leeg mga mare, at iyan nga yung bili ni Daddy, siguro ay meron na naman siyang kakaibang lulutuin. Linga din pala kami niyang sinigang cut mga mare, dahil miss na talaga naming mag-ulam ng sinigang, at para makapag-ulam din naman ng masarap-sarap. Ala ko nga ay tapos na kaming mamili mga mare, pero napapaibig nga yung mag-Daddy sa price, kaya naman kinuhanan ko na nga sila ng 1 kilo. After ng 1 hour o mahigit atang pamimili mga mare ay pumila na nga kami diyan sa may counter para makapagbayad na. Sana lang talaga mga mare diyan sa ginawa naming pamimili ay wala talaga kaming nakalimutan, dahil hindi talaga kami mahilig maglista kapag kami ay mamimili. Yan lang muna for today's video. Thank you for watching. See you on my next vlog. God bless!